Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Eto na, dumating na ang kinakatakutan ng buong mundo. Ito ang kinakatakutan ng mga tao na mga relihiyoso. Dahil ito ang sinasabing dumating na ang the mark of the beast. Dumating na ang the Antichrist. Ito ay hindi tao. Kaya pala sinabi na the beast eh. Ito ang artificial intelligence na sinasabi. AI. Hay nako. Pati movies ay nakagawa na ngayon ang AI. Ito pala ay gawa ng mga Chinese company na ang kanilang AI movies or AI na mga videos ay parang makatotohanan. Kaya nga dito ay marami ang naniniwala na totoo ang video na to para yun pala ay hindi. Gawa ng AI ay napaka smooth, detalyado ng video at hindi mo mahalatang AI ito, AI, Artificial Intelligence. Kaya hindi maganda. Pwedeng gamitin to sa eleksyon eh. Pwedeng gamitin sa personal, sisiraan ka, gagamitin ng mukha mo, di ba? Artificial Intelligence eh. Kaya ito na yung sinasabi na papalitan na ng mga robot ang mga tao. Siyempre yung mga aktor dito katulad ni Tom Cruise at ni Brad Pitt ay pwede na palang walang artista eh. Kopya-kopya yung boses, kopyang-kopya. Kopyang-kopya yung muka. Grabe. Sa susunod na taon ay talagang pinong-pino na yan eh. Na mga video at talagang hindi mo na yan mahalata. Kuwang-kuha na ang real video o real personality na napoportray sa video ito. Kaya sa karagdagang kaalaman ating panoorin ang ulat galing sa 24 oras. Maging dito sa Pilipinas ay mariinding kinondena ng grupong League of Filipino Actors o Actor PH ang maling paggamit sa teknolohiya gaya ng artificial intelligence. Mukhang makatotohanan pero gawa pala ng artificial intelligence o AI ang isang viral video ng mga sikat na Hollywood stars. Ang bagong video tool na nakakalikha ng tila makatotohanang pelikula, inalmahan ng ilang nasa industriya dahil may peligrong kaakibat. Nakatutok si Oscar Oida. Ginulat ka rin ba ng video na ito? Napapaniwala o napaisip ng gusto? Ayan o. Kumakalat ngayon yan sa social media. Pero bago pa man umasang may bagong pelikulang pinagtatambalan ngayon sina Tom Cruise at Brad Pitt, dapat yung malaman na ang eksenang yan gawang AI o Artificial Intelligence lamang sa pamamagitan ng C-Dance 2.0, ang bagong AI video generator app na inilunsad ng ByteDance. Di gaya ng mga naunang AI generator, sa C-Dance, mas realistic, mas pino ang video. Aking sinearch sa internet kung ano yung ByteDance na yan, C-Dance. Yan pala ay mga inchik pa lang nandyan. At pagmamayari ng mga Chinese yan na kumpanya at sigurado gagamitin yan sa pangkukopya, di ba? Panggagawa ng mga fake news at kung ano-ano pang mga fake na yan. Wala talagang maganda sa AI. Wala. Kasi instead na mag-research yung mga estudyante sa libro, ang ginawa ng mga estudyante ngayon ay pumunta na lamang sa mga AI at AI na ang gagawa ng kanilang mga assignment. Halimbawa, gagawa ng reports, ng poem, at ng kung ano-ano. Kahit kahit mga design ay makuha mo dyan sa AI na yan. Kaya wala na. Dependent na tayo sa computer, sa AI, sa robot. Pagdating ng panahon ay robot na ang gagawa ng gawain ng tao. At wala nang trabaho ang tao in the future. Robot na ang AI na ang magdadala sa trabaho sa buong mundo. Kaya mangyayari na ang kinakatakutan. Nasa sakupin na tayo. Sa Biblia, sinasabi demonyo eh. Ito pala yung demonyo eh, itong AI na to. Ito yung demonyo na sinasabi sa Mark of the Beast. Sinasabi sa Biblia.
Akala natin tao, yung pala ay robot, computer, artificial intelligence. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng 24 oras. Ang mga galaw, mas makatotohanan. Iisipin mong tunay na pelikula. At kumpara sa mga dating AI generator, di hamak na mas madali na umano itong gamitin. Yung C-Dance, prompt to video. Literally, magsusulat ka lang ng eksena, lagay ka ng dialogue, gagawin na niya. Pati nga music kung gusto mo maglagay ng music. So I feel na ibang level na to. Iba Dati nga, kasi iba. piecemeal yan gawa ka muna ng picture, animate mo yung picture, then lalagyan mo ng boses. Pag pinagtagpi-tagpi mo yan, minsan medyo wonky yung labas Pero napadali man ito ng gusto ang paglikha ng mga makatotohanang video, may kaakibat din itong peligro. Ang naglalaban naman dyan is, on the one hand, dinemocratize mo na yung tool. Anyone can use it. Pero that's also where the risk is. Kasi since kahit sino na lang pwede gumawa and the effort is pretty low, mataas din yung chance na people will use it for many things like fraud, identity theft, politics. Yan yung kinakatakutan ng mga tao. Just like any digital Ayan, media or so parang, creative tool, ano, mahirap na rin siya ma-detect. Yung noon, ginagamit yung deepfake na program ginagamit sa pampipiki ng mga video, ng mga pornography video. Akala mo ay totoo yung porn na nakikita nyo ng mga scandals video. Yung pala ay deepfake. Sa ngayon, ang deepfake ay tumataas ang antas at mayroon ng tinatawag na C-Dance 2.0 from the Bytes na kumpanya. Kaya meron talagang peligro at hindi maganda ang AI dahil gagamitin talaga to sa paninira ngayong eleksyon. Paninira katulad kay Manny Pacquiao, di ba? AI lang yun eh. Tapos si Manny Pacquiao nag-endorso pala ng mga scam na mga investment. Yun pala ay wala eh. AI lang, kaya talagang napakasama ng kinasuhan na ni Manny kasi natukoy na kung saan galing yung video. Kinasuhan na. Kaya yun, magbayad yun kay Manny Pacquiao sa paninira. Di ba? Ginamit pa naman si Manny na endorser ng scam. Kaya AI wala talaga akong bilib dyan eh. Ang tao ay hindi hamak na matalino ang tao. Matalino talaga ang tao. Tao nga ang gumawa ng AI. Pero ang AI kasi ay consistent siya, hindi nakakalimot kasi robot siya, computer siya. Kahit ilang oras, kahit anong itanong mo ay alam niya kasi pwede niyang i-search ang buong Wikipedia sa internet. Papasukin niya lahat ng mga robot na yan Kaya kung itanong mo kahit anong tanong, basta nandyan sa encyclopedia, sa Wikipedia, nandyan sa internet, masasagot talaga yan ng AI. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan? Peligro ba? Milagro or maganda o hindi itong AI para sa inyo? Para sa akin ay hindi. Pero meron kayong opinion na pwede niyong i-comment sa ating comment section. Alright, maraming salamat sa aking avid followers dito sa The Art Lover, Millennials, at sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated. Hindi lang yan, malaking tulong na yan para lalago itong napakaliit na channel na to. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.